Mga minamahal kong mga kalalawigan, tayo po ay muling magsama-sama sa isa na namang kapanapanamig na episode ng ating programa. Tampok natin ngayong episode na ito ang ilan sa mga naging tagpo ng ating pamahalaan panlalawigan. Mga programang nagbigay ng inspirasyon at kasiyahan sa bawat Bulakenyo. Kaya naman po, tara na po huwag palampasin ang mga tampok na kwento at makabulong tagpo. Dito lamang po yan sa nag-iisang programang pang-televisyon ng ating lalawigan ng Bulacan, Galing Bulacan. Heritage walls, elegant halls, a magic only forever can hold. Mga minamahal kong Bulakenyo, naghahanap ba kayo ng isang lugar na kung saan tila kayo ay nagbabalik sa nakaraan? Hindi na nyo kailangan pang lumayo upang maranasan ito. Sa puso po ng lungsod ng Malolos ay matatagpuan ang kapiraso ng langit dito po sa lupa. Hindi lang ganda ang pinagmamalaki, tampok din nila ang makasaysayang kwento sa bawat haligi na magpapabalik sa mga masasayang alaala. Kaya tara na at ating pasyalan ang Palacio Real de Santo Niño. At dito lamang po yan sa Galing, Bulacan. Heritage walls, elegant halls, and a magic only forever can hold. Once a cradle of history, now a haven of refined luxury. Sa bawat haligi, sa bawat batong adobe, nakaukit ang kwento ng nakaraan. Palacio Real de Santo Niño is a hotel. It's a full-service hotel and we're catering for the needs of our visitors. Nandito tayo para yakapin yung mga taga sa atin dito sa Malolos, sa Bulacan. So makita mo yung buong labas, it's the original. Yung mga batong adobe, madami sa mga pintuan, halos lahat ng kahoy, original. The inspiration really is to make things beautiful. Bawat silid ay sinasalamin ng kariktan ng isang panahon na muling binuhay. Tampok ang muebles na may inspirasyong antigo, kung saan heritage charm meets modern comfort. Deluxe room. Superior room. Twin room. Suite room. At ang engrandeng presidential room. Bukod sa kanilang mga silid na talagang mapapamangha ka, hayaan mo rin na pamanghain ka pa nila sa ganda at puno ng kasaysayan ng Malolos. Narito ang kanilang mga tour package na maaari ninyong i-avail habang kayo ay nananatili rito. Celebrate life's best moments at Palacio Real de Santo Niño and make it a timeless memory dahil maaari kang mag-prenup at pre-debut photoshoot dito. Bukod doon, maaari mo ring ganapin ang iyong espesyal na araw dito. Mula sa ground floor lobby na kaya ang 50 to 60 guests. Second floor lobby, 50 to 70 guests.
garden al fresco, 150 to 200 guests. At ang conference room na may capacity up to 15 guests. We really want to showcase this to others. Isang lumang bahay na makabuluhan, talagang maganda rin yung mabuong kwentong bago. Ito yung isang piraso ng heaven here on earth. Isang lugar na tila ibinabalikas sa nakaraan. Isang tahanang puno ng kasaysayan. Ngayon, muling nabubuhay para sa bawat pamilya at bisita. Magandang araw po sa lahat, sa atin mga kababayan, atin mga kabulakenyo. We're inviting you, we're encouraging you. Sana ho makita nyo yung kagandahan na hindi lang ho ng bahay na to, pero ng kwento ho dito sa lungsod ng Malolos. This is more than a hotel. It's a home. A heritage reimagined. Mga Bulakenyo, sa bayan po ng Giginto, ayan, doon po sa amin, ay matatagpuan ng isang private resort that feels like home. Kung saan tahimik at payapa na parabang tayo ay nagbabalik sa ating kabataan. Masarap namnamin ang mga alaala ng isang kabataan. Ngayon, tara na po, doon po tayo sa Casita Amelia. Reconnect and renew with your family. Dito lang po yan, sa Galing, Bulacan. Casita Amelia, your home away from home. Sa puso ng Santa Cruz, Giginto, Bulacan, ay matatagpuan ang isang lugar that feels like home, even when you're miles away. Casita Amelia Private Resort, safe resort na ideal for intimate occasions. So mostly, wedding preparations talaga. Or for example, mga binyag or any other intimate occasions like mga 50 maximum capacity. Yun, doon ideal si Casita Amelia. Make moments happen sa kanilang villa dahil sa kasyang-kasya lang naman up to 30 persons. So si Villa po, meron tayong total of 4 air-conditioned rooms. May sala, nandun yung billiards natin. Meron din tayong smart TV doon, yung pwede tayong manood doon, Netflix, YouTube. Then, of course, may veranda tayo. No? Sa labas ng villa, may swimming pool din with jacuzzi. Perfect para sa tawanan, kwentuhan at bonding moments. Ang kanilang pool ay may lalim na 3 feet to 5.5 feet. At kung gusto mo ng konting peace and quiet, pwedeng maupo at magpahangin sa kanilang garden. Mayroon din silang function area o pavilion na pwedeng gamiting event space. Presko, maluwag, at swak sa kahit na anong small celebration. Ipinagmamalaki rin nila ang kanilang bagong gawang kusina. Kompleto ito ng mga kitchen utensils at lutuan. Mayroon ka ding free kalamansi, sili, tanglad, at mangga na fresh mula sa kanilang tanim. Isa din sa proud kami dito sa Casita Amelia is yung housekeeping namin. We're very proud na feel namin kami lang yung gano'n as of this moment. No? So dito po, pagising nila, malinis na lahat. Kasi po, sakop yun ng housekeeping services natin. Applicable yun sa function area at saka sa swimming pool area. No? Dito sa Casita Amelia, mararamdaman mo na ikaw ay parang nasa sarili mong tahanan. Para naman sa mga nagnanais mag-book, narito ang kanilang rates. Casita Amelia also works with their trusted partner suppliers, Jerlane's Food and Catering Services, The Party Saver PH, Gracie Party Needs. We are inviting everyone po. Sana po matry po natin pumunta dito sa Casita Amelia, makapag-book po tayo. We are very excited to have you. Follow us on Instagram at casitaamelia.ph or follow nyo din kami sa Facebook page namin at Casita Amelia, parenthesis, Casita Amelia Private Resort. Sa likod ng bawat ani, may kwento ng sakripisyo, pag-asa at tagumpay.
Ngayon, ating kilalanin si Ginang Jocelyn D. Reyes, isang Bulakenyang nagsulong ng organikong pamamaraan sa pagsasaka. Isang entrepreneur na hindi lang nagtaguyod ng sariling kabuhayan, kundi pati na ang kapakanan ng mga magsasaka sa ating lalawigan. Binigyan po siya ng pagkakataon na itatag ang Joyful Garden Farm Organic Farmers Association Incorporated. Ito po isang samahan na nagtuturo at tumutulong sa mga magsasaka dahil sa kanyang mga talino at paniniwala sa paggamit ng organikong produkto. Naipamalas din po niya ang kanyang kahusayan bilang negosyante at pag-angat ng buhay ng mga magsasaka dito po sa ating lalawigan ng Bulacan. At dahil din po dyan, sa kanyang dedikasyong kinilala siya ng iba't ibang institusyon. Sabay-sabay po nating anihin ang tagumpay ni 2024 Dangal ng Lipi sa larangan ng entrepreneur Ginang Jocelyn D. Reyes mula po yan sa bayan ng San Ildefonso. At dito lang po yan sa Galing, Bulacan. Binhin ang tagumpay ni Ginang Jocelyn Reyes. Mula sa personal na karanasan, nabuo ang kanyang misyon. Isang hamon sa kalusugan ang nagtulak sa kanya na back to basic o organikong pamamaraan ng pagsasaka. Kaya gusto ko talagang isulong at itaguyod ang paggamit ng mga organikong pamamaraan. Napakalaking tulong po sa ating mga pamilya, sa kalusugan, sa ating environment. And of course, ay makakatulong din po sa ating mga magsasaka. Isa sa mga number one ko po talaga na inspirasyon ay makikita mo na marami po sa ating mga mamamayan na gusto rin pong mag-organic, no? So, kailangan lang talaga isa sa buhay. Ngunit hindi naging madali ang kanyang paglalakbay. Minsan nang sinalanta ng bagyo ang kanilang sakahan. Nasira ang poultry, piggery at iba pang kabuhayan. Ngunit sa kabila nito, nanatili siyang matatag. So nung time na yun na nawala po yun, na destroy po yung mga building, talagang napakalaking kawalan sa amin. Pero by the grace of God, pinakita niya kung paano siya katapat. Tuloy-tuloy lang sa buhay at umahon para makaahon. Bilang leader ng organic agriculture sector, siya ay nagsilbing inspirasyon. Sa pamamagitan ng Joyful Organic Farm School, nagtuturo siya ng TESDA accredited courses mula sa agro-entrepreneurship hanggang organic agriculture production. Isa sa mga mission and vision ng Joyful is tulungan po natin yung ating mga millennials at yung ating mga farmers na gustong matuto sa organic para po magiging future natin na papalit po doon sa ating mga farmers na talagang kailangan na po mag-retire. Dahil sa kanyang dedikasyon, tumanggap siya ng maraming pagkilala. Outstanding Organic Practitioner, Outstanding Rural Woman, Top Grower sa likha ng Central Luzon at ginawaran pa ng Outstanding sa DAR ng DAR. At noong 2024, isa siya sa mga pinarangalan ng Gawadangan ng Lipi sa larangan ng entrepreneur. Ang ating 2024 Dangal ng Lipi sa larangan ng entrepreneur, palakpakan po natin, Ginang Jocelyn D. Reyes. Yun ang the best na during those times na tinawagan po ako na isa ako sa gagawaran ng Dangal ng Lipi. Talagang naiyak ako, kaya po kami patuloy po kaming nagsisikap na masulong natin yung mga binibigay sa amin ng government para po makatulong po kami. Sa tulong ng pamahalaang panlalawigan at ng lokal na pamahalaan, natutong yakapin ang organikong pagsasaka at higit na tumatatag ang kanyang advokasya. Ito ang binhi ng tagumpay ni Ginang Jocelyn Reyes. Isang kwento ng sipag at dedikasyon na patuloy na magbibigay inspirasyon sa bawat Bulakenyo.
Sa pagsusumika po na mapabuti ang kalagayan ng kanilang nasasakupan, isinulong nila ang mga proyekto para po sa kagalingang panlipunan ng mamamayan. Katulad po ng pagkakaroon ng sariling rescue patrol, pagbabayad ng annual dues sa Senior Citizens Federation upang makatanggap po sila ng hospitalization at damayan benefits. Ilan lamang po ang mga programang ito upang sila ang tanghaling natatanging gawaing pambarangay. Proyektong pambarangay Tatak Heart Santissima sa pangunguna po ni Ginagalang Romel D.C. Alenia ng Barangay Santissima, lungsod po ng Malolos. Halina't ating tunghayan ang malinaw na bisyon ng isang barangay na buong pusong naglilingkod. Dito po yan sa Galing, Bulacan. Natatanging gawaing proyektong pambarangay, Tatak Heart Santissima ng Barangay Santissima Trinidad, lungsod ng Malolos. Sa Barangay Santissima Trinidad, pinamalas ang isang pamahalaang may pusong naglilingkod mula sa agarang pagtugon sa pangangailangan hanggang sa tapat na serbisyo para sa mamamayan. Isang tatak ang namayani. Yun ay ang iHeart Santissima. Isa sa mga pangunahing proyekto ay ang pagkakaroon ng sariling rescue patrol at ambulansya. Naging tugon ito sa pangangailangan ng kanilang barangay noong kasagsagan ng pandemya. Halos pumatak ang luha namin na walang magpahiram ng ambulansya nung time ng pandemya. Kaya nung 2022, talagang nagpursige ko para makabili kami ng sarili naming rescue patrol o ambulansya. Binabalikat din ng barangay ang pagbabayad ng annual dues ng lahat ng senior citizen upang makamit nila ang damayan at hospitalization benefits. Noong time na yon, iniisip ko yung kaparaanan na pwedeng kung saan ako makatulong. Binabudgetan ko po talaga ng pambayad para sa mga senior citizen. Kaya napakalaki pong epekto na nagiging masaya, nawawalan sila ng alalahanin pa. Hindi rin nakaligtaan ang mga mahihirap na pamilya sa tulong ng isang pribadong sementeryo. Sabi mo nga, walang patay na hindi maililibing. Kaya nagdagdag ho kami ng mga butas na paglilibingan sa Kursawawa Memorial Park para higit na maraming mailibing doon. Nagsagawa rin sila ng pagsasaayos ng daanan at naglagay ng munting community garden nang sa gayon ay mas mapanatili ang kaayusan at kaginhawahan sa kanilang barangay. Bukod pa ron ay isinaayos din nila ang kanilang bagong health center at siniguro ang maayos na serbisyo sa tulong ng mga masisipag na barangay health workers. Kami po, buong sangguniang barangay ay sama-sama po kami nagkakaisa, tulong-tulong para po maisakatuparan ang anumang proyekto. Nag-iikot po kami at inaalam po namin kung ano po yung mga pangangailangan po ng aming mga kabarangay. Wala pong pinipiling edad or katayuan man sa buhay. Ang lahat po ng nangangailangan ay nabibigyan naman po ng tulong. Sa likod ng bawat matagumpay na proyekto, ito ay naisabatas sa pamamagitan ng mga dokumentong bumalangkas at nagpapatibay ng kanilang layunin. Ang pagkilala sa Barangay Santissima Trinidad ay patunay na ang serbisyong may puso ay panata ng lideratong may malasakit at barangay na may pagkakaisa. Ako po ay taos-puso nagpapasalamat sa ating mahal na Gobernador, Daniel Ramirez Fernando, sa napakagandang programa at adikain niya. Isa po kami na barangay na lumahok at sumali at nabiyayaan ng poong may kapal na manalo. Salamat sa napakagandang programang inyong laging ginagawa para sa lahat ng barangay sa lalawigan ng Bulacan. Sa Barangay Santissima Trinidad, walang maliit na pangarap. Lahat ay tinatapatan ng pusong handang maglingkod. Dahil sa barangay na may puso, lahat ay may Tatak iHeart Santissima. Maraming salamat po sa pagbibigay ng nakataon na makapagbigay po ng trabaho sa ating mga kababayan. Pakiangat po ang buhay ng mga Pilipino sa ating po mga job seekers. Pag-usayan po natin para po makatulong sa mga kailangan. Maraming salamat po sa inyong lahat at dahil po sa inyo nagkaroon po ng work lahat po ng mga nag-a-apply
lalo na po yung mga bagong graduate. Katulad ko po, maraming salamat po sa inyo. Magpasalamat po ako sa lahat ng naging sponsor po nito dahil na-hire po ako. Sobrang saya ko po dahil po nakahanap po ako ng trabahong babagay po sa akin. Sa pagbukas namin ng aming activity area, para sa mga ganitong pagkakataon, makakatulong tayo, hindi lang sa mga maluleños. Again, congratulations in advance. Importante po, sana po, higher percentage po ang matanggap po. Good luck po sa inyong lahat. Tandaan niyo po, kung hindi man po kayo matanggap ngayon, bisitahin niyo lang yung page ng Peso. Tingnan din natin kung may opportunity pa na ibibigay yung dole. Muli po, maraming salamat po. Bilang bahagi ng 35th Library and Information Services Month na may temang Lace Up, Libraries, a hub for cultural exploration and unity through partnership. Formal na inilipat ng Bachelor of Arts in Broadcasting 4A Research Team students ng Bulacan State University ang proyektong Bukas para sa Lahat. Ano ba ang ibig sabihin ng BPL? Hindi lang Bulacan Provincial Library. Ang BPL o Bulacan Provincial Library ay bukas para sa lahat. Ibig sabihin, hindi lang siya pang estudyante, hindi lang pang bata, hindi lang pang matanda, katulad ng madalas kong sabihin sa mga thesis ngayon na output-oriented, hindi yung basta nasusulat. Ito, ginagawa at ipagpapatuloy para sa kapakanan ng lahat ng mga Bulakenyo. Bilang bahagi ng proyektong ito, nais din natin bigyan din ng kahalagahan ng pagpapalakas ng foot traffic sa ating library. Sa pamamagitan nito, napauunlad natin ang kultura ng pagbabasa, mas nagagamit ng husto ang mga pasilidad, at nagiging mas aktibo ang aklatan bilang sentro ng pagkatuto at ugnayan ng komunidad. Naniniwala ako na ang aklatan ay hindi lamang lugar para sa mga libro. Ito ay isang sentro ng inspirasyon, kanina at pag-asa. Nawang nagsilbing inspirasyon ang sentro ito para sa mas masiglang pagbabasa, mas malalim na pagkatuto at mas malawak na pagkakaisa. Ito ay nagpapatunay na sa Bulacan ang kaalaman ay hindi itinatago. Ito ay pinalalaganap at pinalalago. Ang bukas para sa lahat kasama jingle at video materials na binubuo ng masisipag at malikhaing bunso DAB DAS4A Research Team ay halimbawa ng tagumpay kapag nagkakaisa ang pamahalaan, akademya at pamayanan. Sa ngalan ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan, ipinaabot ko ang taus-pusong pasasalamat sa Bunso Research Team, sa BPM staff, Trihakto, sa lahat ng katuwang nating institusyon. Kayo ang sagisag ng malasakit, pagkamalikhain at tunay na paglilingkod para sa kapakanan ng libing Bulakenyo. Payapang kapaligiran plus payapang kalooban ng mga residente is equals to payapang komunidad. Sa ating pagtutulong-tulong, ang lahat ay magiging posible. Basta sama-sama sa iisang layunin. Sa huli, tagumpay ang ating aanihin. Pinarapat din ng ating governor na magkaroon tayo ng isang malakihang pagpupulong at malayang talakayan upang mapag-usapan natin. Katulong ang ating kapulisan, katulong ang ating mga punong barangay sa mga usaping pangkapayapaan, pangkaligtasan at lalong higit ng pangkalinisan sa ating lalawigan. Ang salin lakas po ay hindi lamang simpleng talakayan. Ito ay isang pagkakataon upang pagtibayin ang mga ugnayan ng pamahalaan at ng mamamayan sa pagsulong ng disiplina, malasakit at pagkakaisa. Sa pagpunta niyo rito, hindi po nasayang ang oras niyo, sa totoo lamang. Kinakailangan po natin mag-usap-usap. Kailangan po natin magtungunan sa bawat isa. Katuwang ang DLT. We need to level up all our power. Thank you so much po, mga minamahal kong kapitan. Kasaysayan Summit ay isa pong napakagandang gawain kung saan po ay naipapalabas na itatanghal po ang mayamang kasaysayan po ng ating bansang Pilipinas. Ang kasaysayan ito dahil nagkasama-sama ang mga filmmakers at mga nagmamahal sa kasaysayan at sa pelikula. Wala na ang mga dayuhang mananakop. Pero
may bago tayong hamon at pangtibaka sa ating lipunan ngayon. At ang panawagan na sa gitna ng pagsubok na ating kinakaharap ay tumindig tayo, mga makabagong bayani ng ating panahon. Nagpapatunay sa sagradong mga wika sa ating pambansang awit, sa manlulupi, di ka pasisiyo. Kaya napapanahon lamang na bilang pagkilala sa mga unti-unti nang nakakalimutang mga alaala ng masibiling bahagi ng kasaysayan natin na ito ay binigyan tuon ng siniliksi at ng pamahalang panlalawigan ng Bulacan na maikwento ang mga istorya nito ng ating mga bayan. Sa pagpupugay hindi lamang sa screening ng pelikula, kundi sa buhay ng kasaysayan ng ating bayan. Sa pamamagitan ng mga dokumentaryong tampok ngayong araw, naway mas lalo pa nating maunawaan ang kabayanihang nagbukas ng pintuan tungo sa kalayaan na tinatamasa natin ngayon. Ang bawat pelikulang inyong mapapanood ay hindi lamang obra, ito ay ambag sa patuloy na paghubog ng isang bansang may malalim na pagpapahalaga sa katotohanan at kasaysayan. Ginanap ang Bulacan Luck Bike Fest 2025 sa kalsada ng Doña Remedios Trinidad na dinaluhan ng halos 300 na siklista mula sa loob at labas ng bansa, kabilang ang Metro Manila, Mindanao, London, Australia at Singapore. Tampok dito ang pagpapakita ng ganda ng DRT upang maisulong ang eco-sports tourism at ang pagbibigay ng pagkakataon sa lahat na masubukan ang kanilang galing sa downhill racing. Layunin din ng aktibidad na hikayatin ng masayang pakikilahok sa sports at pangangalaga sa kalikasan sa kabila ng matinding hamon ng karera. Kinilala ang kahusayan ng mga nagwagi sa iba't ibang kategorya at mga kabataan habang ipinapakita rin ang likas na tanawin ng DRT sa 4 na espesyal na stages ng karera. Sana ay sa inyong palaging pagpunta sa Bulacan ay mahalin niyo po ang lalawigan ng Bulacan. Yan nga po yung aming pong tourism branding, Love Bulacan, Bulacan babalik-balikan. Sana po magkita-kita po tayo sa susunod na taon. Muli po, maraming salamat at ingat po kayo sa pag-uwi. Nagsagawa ang ating kapulisan ng Community Outreach Program bilang bahagi ng pagpapalakas ng ugnayan ng komunidad sa nasabing panahon. 83 programa ang naisagawa at 5,123 ng benepisaryo upang higit pang pag-ibayin ang pagtutulungan ng pulisya at ng komunidad. Ating pong pinatawag ang ating pong mga punong barangay upang sila po ay turuan patungkol po sa iba't iba mga programa po ng DILG na konektado po sa Peace and Order programs. Thank you very much to one and all for your participation today. Let us work together for a government that our people deserve. For a government that cares, a government that prioritizes the health, education, continue our effort regarding sa paglalag po ng mga kriminal. Congratulations! Maraming salamat sa inyong pagpursige at ipagsaluhin po natin yung ating offering against crime sa ating lalawigan. Ang pamahalang panlalawigan ng Bulacan sa pangunguna ni Gov. Daniel R. Fernando sa pamamagitan ng Provincial Youth and Sports Development Office ay isinagawa ang kapanapanabik na Bulacan University and Collegiate Athletic Association Season 2 Final Game. Nagtagisan ng husay ang mga manlalaro ng Jesus is Lord Colleges Foundation Incorporated at Bulacan State University Main Campus sa Women's Volleyball at DPR Aviation College at ICI College naman sa Men's Basketball. Ipinamala sa mga kuponan ng kanilang disiplina, bilis at determinasyon sa bawat laro. Itinanghal bilang kampyon ang Jesus is Lord Colleges Foundation Incorporated sa Women's Volleyball at ICI College naman sa Men's Basketball.
Season 2 Finals ay hindi lamang naging entablado ng kompetisyon kundi isang pagdiriwang ng sportsmanship, pagkakaisa at talento ng mga mag-aaral na Bulakenyo mula sa iba't ibang kolehiyo. Ito ay tinakda mismo ng batas sa Presidential Decree number 851 na nilagdaan pa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos noong 1975. Ayun nga nasa screen natin. Requiring all employers to pay their employees a 13th month pay. Ayon sa batas, lahat ng rank and file employees sa private sector, kahit contractual o probationary, ay may karapatang tumanggap ng 13th month pay. Basta't Ayun. nakapagtrabaho sila ng kahit isang buwan sa loob ng taon. Yan yung sa private. Kasi iba naman sa government. Sa government, at least 4 months from January to October 31. Mahalaga rin no, natandaan mga ka-RK, hindi ito bonus, kundi mandatory benefit. Kaya dapat ay binibigay ito bago mag-December 24. Ibig sabihin, karapatan nito hindi optional o regalo lang ng employer. Sa gobyerno, medyo iba ang terminolohiya, partner. Ang katumbas ng 13th month pay sa public sector ay tinatawag na year-end bonus. No? Nakatumbas ng isang buwang basic salary din. Ibinibigay ito sa ilalim ng Republic Act No. 6686 na sinasamahan pa ng mga administrative orders at budget circulars. No? Oo, so yun nga sa screen natin na ito ay nilagdaan ng December 14, 1988. An act authorizing annual Christmas bonus to national and local government official and employees starting calendar year 1988. Madalas nga, partner, sinasabay pa ito sa tinatawag na cash gift na karaniwan nga sa ngayon ay 5,000 pesos para sa lahat ng qualified government employees. So kaya kapag pinaghalong year-end bonus plus cash gift, ba? Parang dobling saya na yan, di ba? Marami nang na-excite dyan. So sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng pagbabago mula sa original law tulad ng sa Republic Act 8441 na nilagdaan noong December 22, 1997. So from 1,000 originally, ginawa na siyang 5,000. Kaya ayun yung ating natatanggap. Madalas ito ang tinatanong ng mga workers paano kung hindi pa nagbibigay ng 13th month pay ang employer namin? Tapos na yung Pasko. Diba? Kumbaga, may matatanggap pa ba kami? Mga ganon, di ba? Aba, syempre, partner. No? Yan ay violation ng Oo. Presidential Decree 851. No? Maaari magsampa ng reklamo ang empleyado sa Department of Labor and Employment or DOLE at kapag mapapatunayang lumabag ang employer, maaari silang ma-penalize at mapilitang bayaran ang kulang. May mga nagtatanong, lahat ba ng kumpanya sa private sector ay obligado magbigay ng 13th month pay, di ba? Ang sagot kasi diyan, di ba? Halos lahat. Pero may ilang exemptions na tinukoy sa Section 3 ng Implementing Rules of Presidential Decree 851. Katulad ng, for example, yung mga employers, 'di ba, na ang mga tao ay binabayaran lang batay sa commission o boundary o mga task basis, 'di ba? Ito yung mga walang fixed salary. Gaya ng, for example, mga jeepney drivers, 'di ba, na nagba-boundary. Yung mga may-ari nung jeep talaga, hindi naman sila kailangan, exempted sila sa pagbibigay ng 13th month pay dun sa mga jeepney drivers. Pero kung generous siya, gusto niya magbigay ng Christmas bonus, why not, di ba? Or yung mga ahente na commission lang ang kinikita, di ba? Or yung mga pakyawan na mga workers, yung kada proyekto lang ang binabayad sa kanila. Kaya mga ka-RK, ngayong Pasko, tandaan natin, ang karapatan hindi dapat pinagmamakaawa, ito'y dapat iginagalang. Yes, at kung may mga katanungan pa kayo tungkol sa inyong 13th month pay o mga benepisyo sa trabaho, huwag mahihiyang kumonsulta sa DOLE o sa inyong legal office. Ngayon naman po ay tulad nga
nga po na nabanggit natin, itong OSAIC CSAM na to, Kuya Carl, hindi naman ito isinagawa para lang dahil gusto natin gawin every November. Ito po ay may mga legal basis, may mga sinusundan tayo, gabay, po, na dapat nating sundin kapag po isinasagawa itong mga ganitong gawain ngayong National Children's Month. Ayan po, tulad nga po ng nabanggit ang ating OSAIC, baka mamaya nagtatanong sila, ano ba yung OSAIC CSAM? Ang OSAIC po, ito po ay Online Sexual Abuse or Exploitation of Children. Ito po ay nagre-refer an act of abusing or exploiting children, the internet or digital platforms such as live streaming, sharing, selling, or producing sexual content involving minors. Ayan. This can include manipulating children that can perform sexual acts on camera, sending explicit photos, or being traded, exploited online. Kanina off-air, talagang pinag-uusapan namin ni Carl, ni Kuya Carl, kung na talagang laganap na at talagang alarming na po yung ganitong mga gawain online. Yun po yung OSAIC, Online Sexual Abuse or Exploitation of Children. Ang CSAM naman, ito yung materials na ginagamit para doon sa online sexual abuse. Yung CSAM po ay Child Sexual Abuse or Exploitation Materials. So ito po ay mga photos, videos, or digital files that show or depict child sexual abuse. So ito po yung dating tinatawag natin child pornography, Ngayon po ay tinatawag na po siyang CSAM, yung Child Sexual Abuse or Exploitation Materials, kasi po ito po ay evidence na po ng abuse and a serious crime. So saan po babase yung ating OSAIC at CSAM? So both OSAIC and CSAM po are criminal offenses under laws such as Republic Act 11930, the Anti-OSAIC and Anti-CSAM Act of 2022, at Republic Act 7610, yung Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. So these laws strengthen protection for children from online predators, traffickers, and exploiters, ensuring justice and rehabilitation for victims. So, napakaganda ate rin ng ating tema kasi sabi nga natin kanina, di ba, very timely. Yes. Yung mga ganitong abuse. Yes, totoo. At talagang bilang magulang, hindi na natin abot kamay na ang ganitong mga abuse. Minsan dahil tayo po ay busy sa ating mga gawain, sa ating mga trabaho, to give a better future for our children. Minsan nawawaglit na sa ating pansin na dahil sila po ay naka-gadget, ay may mga ganito ng abuse through online na hindi natin namamalayan. So, ayon po sa Commission on Human Rights Philippines, yung CHR, ang bilang daw po ng report ng OSAIC sa Pilipinas ay tumaas sa 2.7 million. Nung 2023 po yun 2.7 million. So mula sa humigit kumulang 426 noong 2019. So ganun po tinaas. So from 2019 naging 426 naging 2.7 million nung 2023. 2023. Yes. So sa isang pag-aaral po, sa edad na 12 to 17, gumagamit ng internet sa Pilipinas, tinatayang 20% ang nakaranas ng grave instances ng online sexual exploitation at abuse sa nakaraang taon, so 2024. So kung susukat daw po sa population ay maaring umabot sa humigit kumulang 2 million na kabataan po yung na-exploit no last year. So nakakalungkot. Na sa murang edad ay na-expose sila. At ang taas ng bilang. Ang taas ng bilang at kumbaga kaya sa ganitong paraan talagang gumagawa ng paraan ang ating pamahalaan para mailigtas at ma-save natin yung mga kabataang hindi nila deserve yung ganitong mga abuse sa murang edad. Parang wag natin sirain yung kanilang isip, yung kanilang future, kanilang pangarap. Pangarap, yes. Talagang domino effect na yan, Kuya Carle. Kapag na-exploit ka na, namulat ka na sa ganitong mga abuse, ay meron tong psychological effect sa'yo na talagang dadalhin mo sa iyong pagkatao.
example si si Kabae Olive, di ba? Paano balansin yung pagiging nanay, tapos siya pa rin yung asawa, tatay ng mga anak, and at the same time, isang guro na talagang naaayos, kagagaling talaga ng mga kababaihan. Ano? Lahat ng Yan, babae, oo, kaya kabaites. multi-role. Yes. No? And I'm sure sa lahat ng ating mga asawa ng OFW at kababaihan, meron talaga tayong inner, yung inner na kakayahan natin na binigay si Lord. Kaya dapat i-maximize natin yon, di ba? Ibahagi kung ano yung meron tayo. Oo, pero siyempre, first and foremost, ask for His guidance. Of course. Yun, Oo, Ate hindi Tess, yung talaga. ating kakayahan. Oo, hindi yung Oo. ating kakayahan. His guidance Correct. and the wisdom, the gift of Tama. wisdom. Oo, tama yun, Kabae. Kita nyo po, talagang multitasking talaga ang babae. At sanay na sanay tayo dun, ano? Parang kayang-kaya, iba talaga, no? Kaya, siguro, yun yung isa sa mga gift ng Panginoon sa ating mga babae. Yung kakayahan na pag, hindi naman sabay-sabay, Yes. pero naiaayos siya according to His know, will. Oo, according to His will. And then, we try our best. Hindi lamang basta. Kita nyo naman ang kagalingan ng kababaihan natin, no? Si Kabae Olive po ay may ginintuang puso bilang asawa, bilang ina. Doon ay talagang wow, wala kaming masabi. No? Sa lahat po yan ay, sabi moving. ko, pinagpapasalamat ko sa Diyos. Hindi man tayo ganun financially, ay very stable. Yeah. Na kahit papano ay napapagdugtong-dugtong Pwede natin. pa rin mag-share. Pwede pa rin tayo mag-share. Pwede pa rin may baguhing buhay. Yes, Ate Oo, Tess. ayan. We touch lives. Pero as we can see, your life, Kabae Olive, parang perfect. Pero imposible naman. May struggle din. Yes, may struggle, Oo. Ate Tess. Anong Walang perfect halimbawa? Anong mga halimbawa ng struggle ng isang babae? Bago maging teacher si Kabae Olive, oo, marami tayong pinagdaanan. Maagang nawala ang aming tatay, so ang aming nanay ang nag-support at ang aming lola. At tulong-tulong kami magkakapatid. Luckily naman kaming magkakapatid, kahit nangyari yon ay tulong-tulong, bigkis-bigkis, kung paano gagawin para makatapos mag-aral. Okay, di pa tayo tapos. Dako Yes naman po. tayo doon sa tapos na tayo sa asawa, tapos na tayo sa anak na may katambal na naging tatay. Tugo tayo doon sa pagiging anak. Ate Olive. Ayan. So, si Ate Olive ay pangatlo. Pangatlo. Sa 12 kaming magkakapatid. Konti lang po, ano? Konti lang 12 lang Kasi sila. during that time, family planting daw yung tawag. Oo. Hindi family planning. Pero kahit 12 kami, makikita mo doon yung pagtutulungan. Kapag may isang medyo nalulungkot, may dinadalang problema, nandun kami para makatuwang, no? Lalo ng aming Mama Ched. Okay, she's 93. Si Mama Ched, yes, She's 93. Actually, kulang ang oras no? Maiksi yung oras para ilahad po sa ating lahat. Pero ang nakakatuwa dito bilang isang babae, kaya pala. Kaya pala. And kaya, Kabae Olive, maraming salamat sa iyong oras at Ako pagkakataon. magpapasalamat sa iyo, Kabae Tess, for the opportunity na makasama po kayo at sa mga taguyod po natin ang programang ito. Maraming salamat, Kabae Tess, for the chance na makapag-share po tayo. O sige, sa natitira pang konting oras, Ate Olive, ano yung mensahe mo sa kanila? Sa pagiging babae na ganoong karami ang mga ginagawa at ginagampanan. Ayan, sa lahat po ng mga kapwa ko babae, asawa ng OFW, kahit hindi asawa ng OFW, basta babae, nanay, anak, ina. Alam niyo po, naniniwala ako na may taglay tayo sa puso natin at kaisipan na pinagkaloob ang Panginoon para ibahagi kung anong meron tayo. Time, treasure, talent, kung alin man po doon. Gawin natin kung ano yung nararapat. Gawin natin, hindi lang sa ating sarili, syempre sa ating pamilya, sa ating kapwa, at sa community, no, kung saan tayo makakatulong nang walang inaantay na recognition o kapalit. Livestock insurance naman po, anong klaseng hayop ang pwedeng ipa-insure at anong sitwasyon ang sakop ng insurance? Okay po. Ang livestock insurance po, katulad po na nabanggit ko kanina, isang
insurance lines po ng Philippine Crop Insurance Corporation. Ito po ay nagbibigay protection sa mga alagang hayop ng ating mga kaibigang magsasaka. Ang mga hayop po na pwede natin ipasiguro ay yung mga ruminants, tulad ng kalabaw, baka, kabayo, at kambing, tupa, baboy at mga poultry animals. Anong pong klaseng sitwasyon po sila pwedeng magpa-insure? Limbawa, basta po meron silang hayo, pwede na po nilang ipa-insure yun. Yes po. Yan po yung isa nating kinakampanya kasi kinakailangan pong mabigyan din ng proteksyon ng mga kapatid nating magsasaka na nag-aalaga ng mga hayop. Kasi sapagkat ang mga hayop na yan ay nakakatulong po sa kanilang pagsasaka at nakakatulong din po yung mga yan na magbigay po ng pagkain sa ating mga lamesa. Ano pong sitwasyon po sila pwedeng halimbawa mag-report ng damage, halimbawa namatay po, nagkasakit? Pwede po silang any type of diseases po o yung may mga piling sakit po na ini-insured natin. Pag yan po ay dumali sa kanilang mga alagang hayop, ay pwede po nilang i-claim. Maging pong aksidente katulad ng tuklaw ng ahas dahil hindi po masyado naiwasan yan sa bukid, pwede po nilang i-claim yan sa Philippine Crop Insurance Corporation. Ayun sir, meron ba tong minimum or maximum number of heads na pwedeng insure? Ang meron po tayo dyan ma'am ay minimum amount of cover per partner po. Any type po dyan, basta po dapat hindi po siya lumagpas ng 210,000 coverage. Okay, 10,000. So kahit gaano po kadami yung alaga niya, kahit gaano kaonte, basta yung pong papasok doon sa 210,000. Yes po, yun lang po ang pwede nating i-cover ng libre. Opo. Bagamat kung gusto pong magpadagdag ng coverage sa ating mga magsasaka at kaibigang mangingisda, kung meron din po silang mga alagang hayop, yung pong sobra dun sa 200,000 coverage, yung premium po na yun, sila na po ang mag-shoulder. Kanina sir, may nabanggit din po kayong non-crop insurance. Ano po bang ibig sabihin po nito? At ano-ano pong mga kasama po dito? Okay, ang non-crop insurance po kasi isa rin pong insurance line ng Philippine Crop Insurance Corporation. Ano po? Dahil po ang ating mga kapatid na magsasaka ay nangangailangan po ng makinarya para magampanan yung mga gawain nila sa pagsasaka, ito po ay ating ini-insure din. Ito ay protection po para sa mga kagamitan ng mga magsasaka against po ng pagkanakaw o pagkawala. Kasama po dito yung mga machinery, sir, no? Yes, ano po ba? Gaano kaliit po ang pwede? Halimbawa, grass cutter. Pwede po ba yan? Sige, umpisa po natin sa mga machinery. Machineries. Pwede po dito yung mga hand tractor, mga thresher po. Doon na pwede po natin i-insure yung grass cutter, kaya lang mababa po kasi ang amount of coverage na baka hindi po maramdaman ng magsasaka pag ito'y nawala, tsaka ito po'y madaling bitbitin. Dito naman po sa non-crop insurance, magkano naman po ang maximum amount natin dito? Ang PCIC po ay pwede mag-cover hanggang 300,000 amount of cover para po sa mga masyadong. Isa na namang episode ang ating pinagsaluhan, nawa po ay nasiyahan kayo. Sa mga aktibidad at kaganapan sa ating lalawigan, palagi niyong tandaan na nakasuporta ang inyong lingkod at ang pamahalaang paliligan ng Bulacan sa patuloy na kaunlaran ng ating lalawigan. At dito naman po nagtatapos ang ating programa. Sana'y patuloy niyong suportahan at subaybayan ang Galing Bulacan. Kung may nais po kayong ibahaging kwento o feedback, ipalo lamang po yan sa aming social media pages. Ito po inyong lingkod, Governor Daniel Ramirez Fernando. Huwag maging dayuhan sa inyong sariling bayan. Tuklasin mo ang ganda at galing ng ating lalawigan.